1. Again, ang pinaka-tema natin ay Jesus and Prayer. Una natin kanalakay muna yung parang general introduction. Last week, nakita natin kung paano nag-pray ang Panginoon nung siya ay bata, no? At saka nung siya ay binaptize. So ngayon ay aaralin natin yung saang parte ng buhay ng Panginoon siya ay nananalangin, ano? So basahin muna natin 1:35 ng Mark. Yun din ang binasa natin nung una natin inaral to. Sabi rito, and in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. Verse 36. And Simon and they that were with him followed after him. And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee. And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also. For therefore came I forth, and he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils. No? So, ay muna manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa gabing ito, na sa kabila po ng mahirap na mga trabaho, mga sitwasyon sa buhay, binigyan mo na po kami ng commitment at disiplina na i-set aside po ang araw ng Martes para po sa prayer meeting. Salamat po sa mga answered prayers. Salamat po sa safe travel at pagbalik po ni na Brother Darwin and Sister Masya. Salamat po sa mga kapatid na kasama namin sa gabi nito. Gabayin mo po kami muli ng iyong Espiritong Banal. Bigyan mo po ko ng karunungan na mapangunahan ng pag-aaral na ito para lalo po kaming maka-discover, matuto Panginoon ng kahalagaan ng panalangin na ipinakita po mismo sa patotoo at halimbawa ng Panginoong Jesucristo. Panginoon, na lahat po ito ay aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat alang-alang sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So yung una nating inaral dito, yung parang introduction lang, ano, pinagmasdan natin ang Panginoon na normally, meron siyang oras ng panalangin, tapos meron siyang lugar ng pinapanalanginan, minsan bundok, minsan sa labas ng bahay. And then, naaral din natin na may emphasis doon yung pwede kang nag-pray na nag-iisa, madalas ang Panginoon nag-iisa, pero meron din siyang emphasis na dapat may 2 o 3 nagtitipon, nandoon sa gitna ng Panginoon, ano man yung mga pagkasunduan, ay sasagutin ng Panginoon. So, yun yung basis ng prayer na ganito. Last week naman, tinalakay natin yung, sabi ko sa inyo, Jesus' life is filled and full of prayers. Sinimulan natin nung bata siya na may pinakitang verse doon na siya ay lumaki, ano, in spirit, sa physical, ano, social, maging sa spiritual. Hindi man natin direkta nakitang nananalangin pero kasama na yun sa kanyang spiritual na buhay. And then, in 12 years old siya, first time niyang pumunta sa templo, nagpaiwan siya. No? At tinawag niya nga yung, later on, sa mga susunod, aralin natin yun, gustong-gusto niya doon sa templo kasi tawag niya doon ay house of prayer. So talagang napakahalaga ng panalangin, no, sa plano ng Panginoon. Then, bagamat sinita siya ng magulang niya, later on nag-submit siya, pinakita rin sa dulo nun na talagang nag-grow siya dun sa 4 na area, no? Favor with God, in favor with man, physically, at saka mentally. Ayun, tapos I think naaral din natin yung baptism niya, no? Pinakita ko sa inyo, Matthew, Mark, Luke, and John. Yung 4 na gospel writer na yun, pinakita lahat yung pag-baptize sa Panginoon. Pero merong isa sa kanila na napansin natin, si Luke, binanggit niya talaga na nung palang binaptize ang Panginoon, nananalangin siya, no, praying. Kaya nagsalita ang Ama sa langit at saka yung Holy Spirit ay bumaba. So ngayon, ituloy natin yan, no? Kasi inaaral natin saang area ba natin makikita nagpipray ang Panginoon, no? Nung siya ay nabaptize, sabi ng Matthew chapter 4, ito yung kinukwento ko na lang kasi madalas naman natin inaaral to, nung sinabi na nag-fasting siya ng 40 days. Siyempre, hindi mo man makikita yung salitang prayer doon, yun ang ginawa ng Panginoon. No? After na binaptize siya, tinukso agad siya ni Satanas. Parang tayo rin. Pag bagong baptize ka, asahan mo, may paggadlang si Satanas. Kasi sumunod ka na sa Panginoon. Eh. Kung nag-obey ka, ang trabaho ng adversary, ibig sabihin ng Satan, adversary, kontra yung plano ng Diyos. So kaya ang ginawa ng Panginoon, in His humanity, nag-pray siya ng 40 days bago siya nagsimulang mangaral. No?
So, yun, very obvious yun na talagang nag-pray ang Panginoon. Now, simulan natin ngayon dito sa letter E, ang aralin natin, Jesus' life and ministry filled with prayers. Magsimula nung siya ay after mabaptize, saan natin makikitang magpe-pray? Ito na. Ang una nating nakita rito, ang tawag ko rito, Jesus began or begins his day with prayer. Ito eksakto yung sa verse 35, no? In the morning. Madalas nating makikita na nagpe-pray ang Panginoon, pero specifically sa verse na ito, pinakita yung oras. Maaga pa yung sabi niya, rising up a great while before day. Hindi lang umaga, kasi ang umaga hanggang alas 11:30 eh. Pero nung sinabi yung salita na rising up, bumangon siya na malalim pa, o bago pa magsimula ang araw, madaling araw yan. Bukang liway. Bago magbukal liwayway, he went out. At para magkaroon talaga siya ng privacy, lumabas pa siya ng bahay. Actually, nakatira yan, nakikitira lang ang Panginoon sa mga ano. Mga anong oras yung pastor? Yung Alas 5, ganyan. Alas 4, alas 3. Pwede ka alas 4, alas 5, yan, bago mag alas 6. Kasi alas 6, usually ang pagbukaliwayo ay 5:30, 6 o'clock, ganyan, no? So, yun ang in-expect natin between 3, 4, madaling araw, no? So, ngayon, may gusto kong makita natin dito, no? Yung praying early in the morning before any other task. Bago siya, kasi hindi ka naman pwedeng mag-preach ng ganyan, no? Maaga pa. Kung marami kang gagawin, talagang inuna niya muna yung prayer. Yun ang ibig sabihin nito, no? This is his daily priority. Araw-araw yan, kahit na hindi sinabi sa Bible, alam niyo sa Bible, hindi mo naman kailangan makita mong literal na araw-araw nagpipray siya. Hindi kakasya sa Bible yung isusulat. Magbibigay lang siya ng isang example at ang pahiwatig sa atin, yan ang normal niyang routine, no? So, this is his daily priority. Very punctual siya, no? Faithful, at saka persistent siya. Yan ang una nating nakita na nag-pray siya. Tapos tingnan nyo ang naging resulta, no? Pagdating ng 36, actually sa bahay ni Simon ito, sa bahay ni Pedro. Pagka kinumpare nyo sa ibang talata, nagkasakit nga yung biyenan ni Pedro diyan eh. Pinagaling ng Panginoon. Sa ibang ano naman yon, sa ibang gospel. Pero magkakadikit lang yan, no? Ngayon, nung hinahanap siya ni na Pedro, nung matagpuan siya sa verse 37, ang sabi nila, Panginoon, ang daming naghahanap sa inyo. So, parang tayo rin. Ang ibig sabihin marami naghahanap kasi nabalitaan na nagpapagaling, nagmimilagro, may mga gusto talagang matuto, may nabuusyoso, may gustong makinabang, ang dami. Na parang ang ibig sabihin nito sa atin, sa buhay natin sa maghapon, kung talaga seryoso tayo, hindi tayo mawawala ng gagawin eh. Ang dami niyan, no? Kami nga, hindi kami lumalabas ng bahay pero kinakapos kami ng oras. Dahil sa dami ng may mga kinakount sila. Naniwala kayo kahapon na nagulat nga ako. Normally kasi pag pastor, yung Lunes dapat namin relax. Kasi ang preparation namin Sunday, tapos ang Sunday talaga yan yung struggle, ano? Talaga maraming yan. Tapos, may nag-request sa amin taga-Canada. So, sabi niya, ang nanay nasa Dubai, yung anak niya ang nag-aral sa Canada, nakatira sa mga tiyain. Tapos, tapos na mag-aral, nagtatrabaho. Parang may nabili silang bahay na luma. Tinitira nila, sabi nung bata, parang pakiramdam niya raw, may nagmumulto. Nakita niyo, Canada na yun, ha? Canada na. So, anong gagawin ko? Nag-set up kami ng parang meeting na gano'n, tapos inaral namin yung Psalms 91, tsaka pinag-pray ko. Hindi ka lumalabas ng bahay nun, ha? Tapos kanina naman, pastor naman, yung biglang tumawag sa akin, pastor, may tanong siya, patungkol kay Satan, ano? Yung mga gano'n. So, lalo na kayo, nagtatrabaho kayo, no? Tapos may ano ka sa bahay, ang dami sa sarili mo. Ang Panginoon, yun yung ibig sabihin, all men, ha? Sabi ng mga disciples, Panginoon, dami naghahanap sa inyo eh. Pero mabuti na lang, nag-pray na siya. Naunahan niya na ng prayer. Tapos pagdating ng verse 38, dito nga sa lugar nila, Capernaum yan eh, Capernaum. Ang dami nang gusto makipagkita sa kanya. Anong sabi niya? Let us go into the other next towns. Ganun ang gawain ng Panginoon, no? Pag may panahon tayo dito, ibigay natin ng todo to, pero hindi mo masabi kailan ka dadali ng Panginoon sa ibang lugar. No Sunday, sinabi ko na to, sis, baka hindi narinig din na Sister Masha to, no? Sinabi ko nung Sunday, alam nyo, ang tingin ko sa church natin, may tatawagin ng Panginoon na missionary. Tapos ang nasa isip ko,
although kami, as a Baptist, siyempre, pag sinabi missionary, lalaki dapat. Pero ngayon, unti-unti, pinaniniwalaan ko, pwedeng tumawag ng Panginoon ng missionary na babae. Lalo na kung padadala sa Moscow. Kasi maraming babae ron eh. Sabi ko, di ba, daming mga cases na ganyan na, yung iba, napunta lang dito, meron silang binubunong 3 years, yung iba, 4 years. Meron nyo, kaya ko dinala rito. Tuturuan. Tapos, then later on, meron tayo, yung iba naman, pauwiin sa Pilipinas. Yung iba naman, dadalhin tayo sa ibang bansa, no? So, yun ang sabi rito, punta pa tayo sa kabila. Let us go into the next town, that I may preach there also. For therefore came I forth. Kaya bumaba ang Panginoon para magligtas. Tapos, dahil hindi pa niya natitrain yung mga disciples niya, siya muna yung unang nangangaral. Pero dahil bago siya umalis, inihabilin na niya yung simbahan niya. Lahat ng authority na sa akin, ipinapasa ko sa inyo, magsihayo kayo. Anong pinapagawa niya? Puntahan niyo lahat ng lugar, kausapin niyo lahat ng tao, ipangaral ng ebanghelyo, hanggang sa bumalik siya. So, walang katapusan to. Ito yung trabaho na walang katapusan, ano? And then, ang sabi sa verse 4:39, and he preached in their synagogues throughout all Galilee. Sa kanya, ang additional na trabaho niya, nagka-cast out pa siya ng devils eh. So, mas mabigat yun. At sa buhay natin, hindi niyo alam kung kailan ka dadating sa ganyang sitwasyon. Katulad yung kahapon, no? Pero, marinig ka ng iba, parang, pwede ba yun? Wala ka mismo dun sa bahay. Yun yung request niya eh. Sabi ko, may Bible siya, binasa niya. Dati kasi naming bata yun sa church, pero ngayon, ang laki na, no? Nagtatrabaho na. May Bible ka ba dyan? Pinabasa ko sa kanya. Para kung di man siya nagbabasa, nabasa niya yung Bible na pinadala ng nanay niya. No? Tapos, nagpipray talaga ako, Panginoon, na proteksyonan mo ang bahay na tinitira nila. Kung ano mang may masamang espiritu, palayasin mo in the name of Jesus. No? So, yan no, trabaho, kasama sa trabaho ng Ikaw ba Panginoon. nag-cast, Pastor? Ha? Ikaw ba yung nag-cast? Oo, O siya? Ako. Kahit sa Kasi telepono bata pa noon. Now, yung iba ko, questionin yung ganon. Pero, ang doctrine natin doon, God is everywhere. Eh. Ako, wala ako doon. Pero yung kausap ko nando doon. Pero ang Diyos nando doon. Kahit nandito rin siya sa akin. Doctrine yun eh. Yun ang doctrine. Pero yung iba kasi, normally hindi papayag sa ganon. No? Gusto nila, either kumontak muna sila ng pastor. Mahihirapan ka. Mahihirapan ka. Parang wala pa nga sila na-attenan na church doon eh. So, yun yung una, no? Priority niya. Punta tayo sa pangalawa, Luke chapter 9. Yung iba nabasa na natin pero ini-emphasize ko naman iba. Luke chapter 9 verse 18. So kung ang Panginoon sinisimulan niya ang araw niya ng prayer, anong sabi ng 9:18 naman ng Luke? Natutuwa ako dito sa inaaral ko ito. Ang daming prayers talaga, no? Ang sabi ng 9:18, and it came to pass as he was alone praying. Si Jesus Christ yan. His disciples were with him, and he asked them, saying, whom say ye that I am? Actually, ito yung, ang Panginoon, ang recording nito, si John the Baptist, I think, patay na rito. Pag kinumpare niyo sa Matthew, parang nalungkot ang Panginoon. Siyempre, pinsan niya yun eh. Tsaka siya yung tagapagpakilala sa kanya. Kahit na Diyos siya, sa katawang tao, pinsan niya, na-depress din siguro, nalungkot. Pumunta sa isang malayong lugar, I think Caesarea Philippi yan eh, pagka inaral niyo. Tapos yun, nag-pray siya doon. So, ibig sabihin nito, ano man yung problema natin, kanina, simulan mo ang araw mo sa prayer. Ngayon, ano man ang sitwasyon mo, mag-pray ka. Nakita siya, nagpipray. Tapos bigla ngayong nagtanong siya sa mga lagad niya, sino daw ako, sabi ng mga tao. Diyan na sumagot si Pedro na, thou art the Christ, the Son of the living God. Kumbaga, pero mas iniisip ko doon yung nalungkot siya dahil namatay nga si John the Baptist. Siyempre, kahit paano na nasaktan siya. So, nag-pray siya. And then, after nung nakapag-pray siya, para lumakas na naman siya, parang kailangan ko na naman simulan ng ministry. Pero kailangan niyang tanungin yung mga alagad niya, ano nang natutunan niyo patungkol sa akin? Ano nang pagkakilala niyo sa akin? Doon siya nakilala na thou art the Christ, the Son of the living God. Kaya nga, doon yung sinabing, upon this rock. Doon niya tinayo yung simbahan. No, doon niya tinayo yung simbahan. No, sabi niya, upon this rock, I will build my church. So, nakita natin, he is usually seen praying alone. Parang normal niyang activity yan, no? Regular niyang activity yung panalangin. Tingnan natin yung 11, verse 1. Although minsan i-emphasize ko pa rin ito sa ibang lesson natin, ano? 11, verse 1, Luke. And it came to pass that as he was praying in a certain place, kanina praying alone,
Dito naman ang ine-emphasize yung lugar, no? When he sees, buti na lang, hinantay pa siyang matapos, ano? One of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. So, later on, palalawakin ko pa yan, no? Ang topic natin doon Jesus taught his disciples, or his disciples asked him to teach them. Ibang paksayong. Pero gusto ko lang mapansin nyo rito, yung regular sa Panginoon yun. Na nagpe-pray siya mag-isa, nagpe-pray siya sa isang particular na lugar, alam nila kagad na pag nandun siya, nagpe-pray siya, kaya nakita nila na ang ganda ng prayer life ng Panginoon, no? Ito yung sikreto ng kanyang power, kaya nagpaturo sila ng prayer. So, normal activity niya yan. Now, ito. Pangatlo, sinusundan natin kung saan natin makikita ang pananalangin ng Panginoon, no? Alam niyo ba na kahit na yung maliliit na ginagawa niya na parang regular, na hindi mo napapansin, nananalangin din siya. Tawag ko rito, he prays before even menial activity. Pag menial yung simple. Yung parang hindi mo na normal na, pero magpipray pa rin siya. Punta tayo muna sa Matthew chapter 14. Matthew chapter 14. Babalik tayo sa Matthew 14. Matthew 14, basahin natin yung verse 19. Sabi ng Matthew chapter 14, and he commanded the multitude, ito yung 5,000 pakakainin niya. Pero, bago niya gagawin yun, and he commanded the multitude to sit down on the grass. He took the 5 loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, yun yung prayer. Minsan hindi mo makikita yung word na prayer, pero yun yun, no? Tumingala siya sa langit, and he blessed. Alam naman natin, pag natin, i-bless mo na nga yung pagkain, no? Yun, pinag-pray niya yung 5 tinapay. And break and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. At ang nakakain yan, sabi sa verse 21, and they that had eaten were about 5,000 men. Hindi pa kasama yung babae at lalaki. So, ibig sabihin, pag prayerful ka, kakaroon ng solusyon yung mga problema. Ang problema na rito, malaki eh. Kasi nakinig sila maghapon sa Panginoon, ang sabi ng mga lagad niya, Panginoon, gabi na, pauwi na natin sila. Pero ang Panginoon, nagmalasakit niya, huwag niyo pauwiin gutom sila eh. Si Philip, pag kinumpir niyo sa dyan, sabi ni Philip, Panginoon, kahit bumili tayo ng ilang libong alaga, hindi kakasya eh. Yan ang solusyon minsan ng logic, no? Pero sabi niya, maghanap kayo dyan ng may nahanap sila, actually sa bata yung 5 tinapay. Si Andres naman yun. Panginoon, may nakita kami 5 tinapay, pero ano magagawa ng 5 tinapay? Yun ang sinabi niya, paupuin niyo sila. Paupuin niyo lang sila. Tapos yung 5 tinapay na yung pinag-pray niya. Napakain niya. Sa kanya rin yung isda. Kasama din yung isda. Sa tinapay. Yeah, sa bata rin yun, Actually nga, minsan may mga nagpipreach na ang ine-emphasize yung bata eh. Kahit paano, naisip ng bata na magbaon. Pero actually, giving yan. Yung kahit na maliit, pag binigay mo sa Panginoon, may malaking nagagawa. Kasi kung sabihin ng bata, baon ko to eh. Diba? Pwede siya mag-selfish eh. Pero binigay niya eh. Pinalaki. Ganun din sa offering actually. Yung mga pagkakalob natin, kaya naman mag-offering ng 100 drum o 500 drum. Hindi, gawin mo lang eh. Kung yun yung kaya mo, bahala ang Panginoon. Another instance na nakita ko na nag-pray ang Panginoon, John chapter 6. Hindi ko lang kung same event din to, no? Ang ganda kaya mag-aral ng Bible. Ang tawag dito, Harmony of the Gospel. Yung kinukwento ng isang manunulat, i-compare mo sa kinukwento, pareho yung kinukwento nila, pero magkaiba yung ine-emphasize nila, no? Ang sabi ng John 6 verse 10. Tama, kapareho rin to. Ito rin yun, same, pero iba yung emphasis. And Jesus said, make them sit down. Ito yung sinasabi kong si Philip, pag bumalik kayo dun sa verse 7, Philip answered, 200 penny worth of bread is not sufficient for them para makakuha ang bawat isa ng kahit na kapiraso. Tapos si Andres naman, meron siya nakitang bata. Yun, there is a lad here. Yun yung tanong ni Sister Jane, no? Tingnan nyo sa 9. Meron pong bata rito which had 5 barley loaves. Tama, sa isang bata lang yun. And 2 pieces, small pieces, maliliit pa nga. Pero, ang duda pa rin nila, anong kayang gawin nito sa napakarami? Ang sagot ng Panginoon, paupuin sila. Ang bilang daw nila 5,000. Sa verse 11, Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples. So hindi ang gusto ko lang makita niyo ron, pinag-pray niya. At ang dulo niyan, nakakain sila. Sumobra pa nga ng 12 baskets eh.
12 basket, yung mumugna, yung tira-tira. Ganun ang milagro ng Panginoon, no? So sobra talaga. Now, ito pa, 24, ito kakaiba to. Luke 24. Ito, magugulat ka. Ito, bumangon na ang Panginoon dito, namatay na, bumangon na. Yung mga alagad niya na-discourage na parang akala nila hindi na namatay lang talagang Panginoon. Pero ano sabi niya sa Luke 24 verse 30? Kaya kakain pa rin eh. I think sa langit may kainan pa rin eh. Yung mga nagtatanong ng gano'n. May masarap pa rin. Kasi ano siya eh, dito nag-resurrect na siya, kumain pa rin eh. Tsaka sabi sa langit maraming prutas. No, basta may prutas pa. Hindi ko alam kung may karne pa ron. Mayroong prutas sigurado meron. O, tingnan natin to. 24 verse 30 ng Luke. 24 verse 30. And it came to pass as he sat at meat with them. Sinamahan niya mga lagat niya. He took bread and blessed it and break and gave to them. Yung hindi siya nakikilala nitong si Jesus yan. Habang parang nag-okasyon yung mga disciples niya, nag-pray siya, at saka niya pinagputol-putol na. Siyempre, na-imagine ng mga disciple, ginagawa ni Jesus yun na. Doon pa lang nila na-realize na ang Panginoon yun. Yung pag-pray niya, tapos paghahati-hati niya yung tinapay. Kahit sa Lord's Supper. Dalawang beses niya ginawa, Pastor? Yung ganito. Yung una yung bata. Yung pangalawa. Ayan. Ito na yung pangalawa. Ito na yung pangalawa na sa pagkain. Yung sa John, pareho lang siya nung inaral natin sa Matthew, no? Pero ito iba na to sa pagkain. Meron din, bago naman to nung kaya ng ibang lesson na yon, pero babanggitin ko, nung maglo-Lord's Supper, ganun din yung ginawa niya. Kukunin niya yung tinapay, tapos i-bless niya. Tapos paghati-hati niya. Kaya nga na-imagine nila dito eh. Yun ang ginawa ng Panginoon nung bago siya hinuli at tinako sa kruso. Na-realize nilang siya yan. So, kumbaga, maliliit na sitwasyon pero pinakikita niya na nagpipray siya. No? Kung tutusin, pagkain, pwedeng, nandiyan na yan. Ano pang gagawin natin? Nandiyan na yan. Dapat ang pinagpipray natin yung wala. Hindi. Ang prayer, kahit nandiyan na, pasalamatan mo naman kung ano yung meron ka. Kaya walang dahilan na hindi ka magpipray eh. Magpipray ako kasi may pangangailangan ako. Kahit puno ka na, magpipray ka pa rin. Ito, matindi to. Luke chapter 12, chapter 6, Luke chapter 6. Sinusundan natin ang Panginoon kung paano siya nagpipray, no? Simula sa umaga, bago kumain, no? Ito, sa 6 ng Luke verse 12, ang sabi rito, Luke 6:12. And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. Alam niyo, magdamag siya nag-pray. Bakit? Kinabukasan kasi, magdidesisyon siya, napipili siya ng 12. Now, mahirap na desisyon yan kasi ang daming follower eh. Alam niyo, kahit sa church, eto, applicable to. Minsan, hindi ka magbabase sa nakikita ng mata mo. Parang election po. Kahit sa Hi, Brad. Good evening. Halika, pwede kang mag-join. Ang sabi rito, mabigat ito kasi sabihin nga natin yung napili niya, meron pang isang parang di ba, si Judas. Pero na yung kontrolado ng Panginoon. Pero pinakita sa atin na napakabigat na desisyon ito. Kaya magdamag siya nag-pray. Magdamag to eh. Ulitin natin, no? It came to pass in those days, he went into a mountain to pray. Ang daming tao niyan, ha? Pero kailangan siyang humanap ng parang paano siya makakahiwalay. Umakyat na lang siya sa bundok. He continued all night in prayer. Tayo, ang prayer meeting nga natin, normally parang 1 oras lang, ano? Kasama na yung pag-aaral. Pero sa kanya, magdamag. Doon niya ginawa ngayon sa verse 13, and when it was day, he called unto him his disciples, and of them he chose 12, whom he named apostles. So, sa decision making, kailangan ng prayer. Alam nyo, katulad yung mga nag-a-apply, no? Ano kayang apply akong trabaho? O kaya naman minsan, ang daming tumatanggap sa'yo, alin ang pipiliin mo? Pagpipray mo yun. No, sa love life sa buhay, pinagpipray din yan, no? Lahat yan, ang daming malilit na malalaking desisyon, ipagpipray natin sa Panginoon. Then, isa pa, Matthew 14:23. Ito. Sa Matthew 14, another event sa buhay ng Panginoon na nag-pray siya. Bigyan natin ng emphasis ito. 14:23 ng Matthew. 14:23. Matthew 14:23. And when he had sent the multitude away, ito yung
pinakain niya ng 5,000 eh. So, kinailangan niya silang i-dispatch siya, pauwiin, pero inutusan niya na muna yung mga alagad niya na pumunta sa kabilang ibayo, sumakay na sila ng bangka. Now, ang sabi sa 23, nung ma-send man niya yung multitude away, he went up into a mountain apart to pray. Kaiba ito sa uling binasa natin na kanina, disciple. Ang didesisyonan niya. Dito, katatapos pa lang magpakain ng 5,000. So, pwede nating sabihin na after great victory, dapat ka rin mag-pray. Hindi lang yung pag may need ka, may struggle ka, kahit na nagtagumpay ka, pray pa rin. Yung after Thanksgiving na po. Thanksgiving naman ang tawag doon. Kasi ito, pero dalawa actually yung rason niya sa pag-pray dito. Inuna ko na lang yung isa na nagpasalamat siya dahil doon sa 5,000, hindi, doon sa milagro na napakain yung 5,000, pero may isa pa siyang rason. Sabi niya, 23, when he had sent the multitude away, he went up into a mountain apart to pray, and when the evening was come, he was there alone. So, mag-isa na naman, nagpipray, no? So, bakit siya nagpray? Tapos na kasi yung maghapong ministry niya. Yun nga, nagturo, tapos nagpakain. Pero, may kasunod din naman na storm to. Tingnan nyo sa verse 24. But the ship was now in the midst of the sea. Wala dyan ang Panginoon, hindi siya nakasakay dyan, ha? Pinauna niya sila. Tossed with waves, for the wind was contrary. Doon ko nakita na, pag sumunod ka sa Panginoon, merong kontrabida. Tatlo kagad yung kumontra dito eh. Yung sea, yan yung dagat. Pwede ka na malunod yan eh. Yung nature. Pero dito nature siya. Pero alam natin na ang sinisimbolo niyan, si Satan gustong hadlangan yung mga gustong sumunod sa Panginoon. Kasi sumunod lang naman sila. Ganun pa na sakay kayo. Bauna kayo sa akin sa kabilang ibayo. Yun ang next assignment natin. Kinontra sila sa gitna ng dagat. Ano yan? Waves, tsaka hangin. Sa buhay natin, laging may ganyan, no? Yung isa ilulunod ka, yung isa itataob ka, yung hangin, ano? Yung waves, ganun din, wawasakin. Pero dahil nag-pray siya, hindi ko na emphasize masyado, no? Naglakad siya dito sa tubig, eh. Okay, naglakad siya. So, ibig sabihin niya, pwede natin i-connecta. Hindi lang siya nag-pray para magpasalamat dun sa miracle na nangyari, parang nagpe-pray pa ulit siya para sa susunod na pakikibaka. No? Di ba, pinatahimik niya. Una, natakot yung mga alagad niya. Ay, multo, sabi nila. Kasi nga naman, pag hindi mo in-expect, talagang hindi mo isipin sa yon. Di ba may tinawag siyang gustong maglakad din sa amin? Ayun, si Pedro yun. Diyan din yun, no? Si Pedro, actually, may faith talaga si Pedro. Siya lang nakalakad sa tubig, eh. Kaya lang, may nagduda siya along the way. Pero niligtas pa rin siya ng Panginoon. So, ako, naniniwala ko importante yung in-emphasize yung prayer. No? Nag-pray siya, parang sandwich ba? Yung prayer niya, naka-sandwich dun sa salamat, sa milagro, salamat sa maghapong maraming naturuan. Then, Panginoon, pinagpipray ko naman itong susunod naming gagawin. No? Which is, ang timano, may struggle na. May storm na kagad sa dagat. So, yan ang ano niya, no? Bago ka pumunta sa ibang ministry din, o maglipat ng bahay, maglipat ng location, pwede rin. Nag-pray din siya kasi another city na naman to eh. Lilipat sila, so nag-pray, tama nga, may umahadlang. Doon nga sa isa, yung lagi ko tinuturo yung Gadara. Yung pagtapak ng Panginoon sa lupa, sinalubong na siya ng masamang espiritu, di ba, na nasa isang lalaki. Yung tinanong, ilang kayo? Ano pangalan mo? Legion. 2,000 yun. No, tapos pinalipat niya sa mga baboy. Ganun ang Panginoon. So sa atin, yung nararanasan natin dito, alam nyo, may ginagawa tayo sa Panginoon. Kaya tayo may mga struggle sa buhay. Okay? Kaya tayo may mga struggle. Kami, minsan yung karamdaman, minsan hindi man sa amin, sa pamilya namin, kaya lagi tayong maging prayerful. Kasi may kalaban, no? Pero itong ginagawa natin sa Panginoon. Okay. So, tapos tayo dyan, punta tayo dun sa, kanina nabanggit ko na yung after miracle, nagpasalamat pa rin ng Panginoon. And then, dito tayo magtatapos, pero hindi ko palalawakin, babanggitin ko rin. Kasama rin sa, mapapansin nyo sa Panginoon, at the end of His ministry. Dati, nung nagsimula siya, nung baptism, nagpipray siya 40 days. Sa dulo ng kanyang ministry, ang tagal din niya nagpray. Sa Getsemani yun. One time, tinuro ko na yun, pero ituturo ko pa rin ulit yun.
Kumbaga, binanggit ko lang na mabilis ngayon para makumpleto yung ating kwento mula simula hanggang sa dulo. Nag-pray yung Panginoon sa Getsemani. Yun yung sabi niya sa mga alagad niya, dinala niya sila sa Garden of Gethsemane, dito muna kayo. Tapos sinama niyo yung tatlo, tapos sinabili na niyo yung tatlo. Bantayan niyo ako with 1 hour lang, no? Tapos nagpunta siya. Gusto niya mag-isa siya kasi mag-isa siyang, dapat ang savior, siya lang eh. E di nag-pray siya. Ano yung prayer niya doon? Yung, Ama, pwede bang wag na lang? Yun eh, yung pwede bang wag ko na lang inumin ang sari. Pwede bang wag na lang siyang mamatay? Natatakot ba siya niyan, Pastor? Or Well, ganito ang pag sinabi mo natakot, pwede namang natakot, hindi siguro na, masang nakikita ko rito yung nag-aalala? nag-aalala siya, hindi dahil matatalo siya. Ang ayaw na ayaw mangyari dito, yung kasalanan banal siya eh. Bibit-bitin yung kasalanan, you can just imagine, na wala siyang nagawa, wala siyang manang kasalanan, alam niya pagka ipinako na siya ron, bit-bit niya ang kasalanan ng buong mundo. Di ba sabi ng John 1:29, narito ang kordero ng Diyos, galis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Pero sa akin, ang mas naisip kong ayaw na mangyari ng Panginoon doon, mahihiwalay siya sa Ama. Kaya nga nag-pray siya ron ng Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan? Actually, ibig sabihin talaga sa malalim nun, why thou hast forsaken. Mas mabigat sa English eh. Parang tinakwil siya. Parang hiniwalayan siya. Alam niyo, kapag masyado kang dependent, parang ako, Sister Amor, no? Pag-pray niyo si Sister Amor, kasi never pa ako nag-travel na hindi ko siya kasama. Pero minsan, nagko-contemplate ako sa kaisipan ko, kasi minsan nagte-threaten siya na pag-uwi natin, hindi na ako sasama pabalik. Nahihirapan na talaga siya eh. Lord, parang ayokong harapin yung ganong sitwasyon. Nag-isa. Tao pa lang yan. No? Pero parang minsan, I can't live without you. So, ang Panginoon, naranasan niya yon. Kasi, tayo nga, 1 taon pa lang kayo magkasama, baka 10 years pa lang kayo magkasama. Sila, eternity na eh. Forever na sila magkasama. Alam niya na pagka napako siya sa krus, iiwanan siya ng Ama dahil sa kasalanan. Yun actually ibig sabihin niya nung Diyos ko. Ibig sabihin, Diyos na Ama, Diyos na Espiritu, ba't niyo ako hiniwalayan? Rinig na rinig ni Ama yun. No? Ano yun? Yun ang, I think, sa tingin ko, yun ang mas, ayokong gamitin yung salitang takot, for lack of words, pero sige, gamitin natin. Pero hindi siya magkakasala kasi may takot na nagdududa ka eh. Wala siyang duda na mananalo siya, no? Pero parang, pwede bang wag na lang? So makita nyo, kahit siya mismo talagang ayaw niya eh. Pero bumawi ka agad eh. That's a prayer. Nevertheless. Kaya lang matindi dyan, tumayo muna, pagtingin niya, tulog yung tatlo, ginising niya, ano pa kayo? Ibig sabihin nun, yung in this humanity, gusto niya rin importante sa atin yung fellowship. Yung tinatawag na sympathy, alam niyo, pagka may problema ng isang tao, hindi ka kailangan magsalita eh. Ako, more and more, natututunan ko yun. Yung, minsan, gusto mo, sermonan mo kasi ganito, may nangyari sa kanya, nawalan siya ng trabaho, nagkasakit siya, o nabasa niya, hindi siya matanggap sa trabaho kasi wala siyang credential. Hindi. Minsan, kailangan ka lang malaman niya na nandito lang ako. Okay, so, ang Panginoon, I think yun ang hinihingi niya doon sa tatlo. Na gusto niya lang silang makita in humanity na gising kayo. Kahit nga hindi mag-pray eh. Basta gising lang kayo, no? At saka parang chinecheck niya eh. 3 beses yun. Hindi na makita, gising kayo, sabi niya. As punta na naman siya. 3 beses siya nag-pray dyan. Ganun din lagi yung prayer niya. Ama, if it be possible, no? Tapos balik siya, tulog ulit. No? Tapos pray siya. Kaya 3 beses siya nag-pray dyan. Sa Garden of Gethsemane. Tatlo na naman. Pagbalik niya, yung sinasabi mo 3, pagbalik niya, gising yung parang may tukod siguro yung mata nila, nahiya na sila sa Panginoon eh. Sabi niya, hindi, matulog na kayo. Ibig sabihin, may oras talaga ng tulog. Inisigtas ba tulugin? Hindi, kasi parang nasabi pa niya, tapos na yung struggle niya. Tapos na yung matinding labanan, nanalo na siya doon. Actually, yung panalo, hindi sa krus eh. Doon sa Garden of Gethsemane. Kasi kung hindi siya pumayag, hindi siya tutuloy sa Sabi niya, ganun man, not my will, but thine will, O Lord. Tapos, sige, matulog na kayo. Kasi, maya-maya, darating na si Judas. Kasama na yung mga manghuhuli. Okay, so, and then finally, para matapos tayo, nasa krus na ang Panginoon.
Ako na, pag mahal na araw, ginagawa namin sa church sa Candaba, hindi naman natin ginagaya yung tradition, pero magandang isabay yung 7 last word. Kasi doon namin na-emphasize yung mga dinanas talaga naman. Yung pag inaral mo yung 7, yung tatlo doon prayer eh. Yung first, ang tawag na first saying, nung sinabi niyang Father, forgive them. For they know not what they do. Yun ang una niyang pinag-pray. Yun ang unang palabra na tinatawag, no? Prayer yon. Yung pangalawa, actually, pang-third na yon. May mangyayari muna. Tapos yung pang-third na sinabi niya, yun na, yung Eli, Eli, Sabachthani. Or, my God, why hast thou forsaken me? Prayer pa rin yun, kasi tumatawag siya sa Diyos eh. No? Tapos sabi nga nung mga nag-observe, ay tinatawag niya si Elijah. May mga ano pa sa Panginoon, ba't ganun siya, no? Tapos ang pinakahuli dun sa 7, prayer pa rin. Nung sinabi niyang, Father, into thy hand, I commend my spirit. Iniahabilin ko sa iyo ang aking spirito. So, prayer. Talagang part and parcel ng buhay ng Panginoon. So, later on, palalawakin pa natin yan. Marami pa tayong aaralin about sa prayer ng Panginoong Jesucristo. Pero sana, suffice it to say na sa buhay niya, sa simula ng araw, prayer siya, no? Sa mga desisyon na gagawin niya, magpipray siya. Magpipray siya kaya nakakagawa ng milagro. Magpipray siya pag nagtagumpay na. Magpipray siya bago kumain. Magpipray siya bago lumipat ng location, no? Magpipray siya bago gumawa ng desisyon, kasi yung pagpili ng mga disciples. At even dito sa dulo ng ministry niya, parang abrilata, no? Pambukas, prayer, pangsara, prayer pa rin, nung sa Getsemani. Yung nasa cross, mas lalo na yon, no? Talagang pinakita niya yung prayer. So sana Siya sa nga atin, nagpipray, Pastor. No? kung siya nga nagpe-pray, lalo na tayo. Ayun na. Siya nga, walang weakness eh. Pero nagpe-pray siya. Perfect humanity siya. Nagpe-pray siya, hindi siya Diyos. Yung iba, ang konklusyon nila lagi, dahil nagpe-pray siya, hindi siya Diyos. No. Diyos sa tao siya eh. So bilang tao, binibigyan niya tayo ng example. Dapat gano'n ang gawin natin. No? Magiging prayerful tayo. So, salamat. Sana patuloy natin. Kahit tayo lang mga kapatid, huwag niyong sayangin ito kasi ako, yun lang ang kaya ko talagang itulong sa inyo. No? Teaching talaga. Sana samantalayin yun. Hindi natin alam kung hanggang kailan ako bibigyan ng lakas ng Panginoon. So, salamat. At lalo na yung prayer. Mag-pray tayo sa isa't isa. Ang dami nating kapatiran, of course may mga trabaho. Tapos ang gawin natin sa church, kahit na yung mga ibang kababayan natin, minsan sila, away-away sila, ganyan tayo, welcome lahat. Tapos, wag nating dagdagan na yung mga pag-aaway nila, maging tayo, may verse sa Bible, blessed are they that, peacemaker, meron ganon, they shall be called the children of God. So, pag anak tayo ng Diyos, kasi tayo nakipagkasundo na tayo sa Diyos, maging instrumento tayo ng pagkakasundo rin ng iba. Okay? Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Dinagdagan mo na naman ang aming nalalaman, ang aming kaalaman, habang tinatsaga po naming aralin ng gospel, yung sinulat ni Mateo, Marcos, Luke, and John, na sila po talagang apat ang naglalarawan sa amin, kukwento sa amin kung ano talaga ang nangyari sa Panginoon nung siya po'y nasa katawang lupa, nung siya po'y gumagawanap ng kanyang earthly ministry. At kitang-kita naming malinaw na napakalaking bahagi ng panalangin sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Nakita po namin mula sa simula, from His baptism, na nagpe-pray na siya, Panginoon, at sa bawat hakbang, bawat araw, bawat gawain, bawat struggle, ministry, everything, Panginoon, hanggang sa kaduluduluan, Panginoon, nakita namin na ang buhay ng Panginoong Jesucristo ay puno. It is filled with prayer, Panginoon. Dalangin ko po na kami matuto sa halimbawa na ginawa ng Panginoon, sapagkat nakalagay din sa Bible na siya po ang aming leader, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tumingin lamang kami sa Kanya, makikita na namin kung paano dapat mabuhay ang isang tao na makakalugod sa Diyos ang aming buhay at patutuo. Panginoon, patuloy mo po kaming gabayan, pagpalain. Marami pa pong pagkakataon kaming magsama-sama sa bahay nito sa araw o gabi ng panalangin. At nawa ang iba pa naming mga kapatid na hindi pa po namin regular na nakakasama ay magbigay din po ng panahon upang makita nila ang kahalagahan po ng panalangin sa buhay ng isang mananampalataya. Sa gabi pong ito, nilalapit ko po ang bawat kapatid
kung ano man po ang mga prayer requests, ang mga kahilingan Panginoon, kung may mga karamdaman, especially po si Sister Erlyn na alam namin na talagang tinatyaga niya rin po ang trabaho, subalit may limitasyon po ang katawan Panginoon. We pray na bigyan mo po siya ng tamang balanse sa kanya pong trabaho, sa kanyang kalusugan para makasama na po namin siya kahit na galing po siya sa trabaho Panginoon katulad ng ibang kapatiran. And I pray also sa iba pa po naming mga kakilala Panginoon, mga mahal sa buhay, mga kapatiran na may mga karamdaman, ikaw po magpapagaling. Sa mga nag-a-apply naman po sa trabaho, Panginoon, gamitin mo po kami at ang aming mga panalangin upang kahit paano ay makatulong kami sa mga naghahanap po ng trabaho at nawa ay matagpuan po nila ang tamang employer. Alam po namin na marami namang available na trabaho, marami rin po naghahanap ng trabaho, pero nahihirapan lamang po magkita ang tamang trabaho sa tamang employer, Panginoon. Subalit sa pamagitan po ng panalangin, alam namin na pagtatagpuin mo po ang dalawang ito upang makapasok sa tamang hanap buhay ang aming mga kapatiran, kakilala at mga kababayan. Panginoon, sa mga kapatid namin na nasa kagipitan, ay marami po ang halos hand to mouth lamang po ang kinikita. Ikaw po ang magtugon ng aming pangangailangan. Pinakita mo po kanina sa isang milagro na kung 5 tinapay na baon lamang ng isang bata ay napakain mo po ang may 5,000 katao, Panginoon. How much more, Panginoon, sa aming buhay, ang kakaunting sinusweldo ay pagsasapatin mo, Panginoon, at kung maaari ay mabigyan mo po ng ibang source of income ang aming mga kapatiran. Ang mga nag-a-apply po ng kanila pong visa, ang mga ibang nagpa-process ng document, ikaw din po ang magbigay ng wisdom, Panginoon, resources para magawa po mga ito para makakilos po kami ng malaya at maayos sa bansang ito at ganun din po Panginoon sa darating na Pebrero magkakaroon po kami ng bisitang pastor na mag-asawa. We do not know Panginoon why may interest po sila sa bansang ito. Subalit ito po'y pabor sa amin upang makita nila ang bansa, ang kalagayan po ng mga tao at maging ng gawain at sigurado pagbalik po nila sa Thailand na kung saan mo sila ginagamit ay maaalala nila kaming isama sa panalangin and will to God na gamitin mo po kami para maging encouragement sa kanila at bigyan mo po kami ng tamang pamamaraan kung paano po namin sila mapa-encourage at sila gamitin mo rin po lalo na si Pastor Ronaldo Gutlay na bibigyan po namin pagkakataon na mangaral sa isang Sunday. Gamitin mo po siya para mahamon din po ang mga kapatiran. At sana po, ang mga regular po nakakadalo ay palagi pa rin pong makadalo at ang mga hindi pa rin po nakakadalo, ikaw po ang magbigay ng open door na opportunity na makadalo, mapamiyembro, na nagkaroon po ng kaabalahan sa trabaho o mga bisita po namin na matagal na namin inimbitahan. Sila po ay bigyan mo ng kalayaan na makadalo. At marami po kaming kababayan na nanggagaling ng Russia. Alam po namin na sila po ay halos dito po karamihan nagpupunta naway magamit po ang pagkakataon na ito para makarinig po sila ng mabuting balita, ng iyong salita na magpapatibay po sa kanila. Kami po mag-asawa ay patuloy mo rin pong bigyan ng kalakasan, bigyan mo po ng comfort, Panginoon, sa aming sitwasyon at patuloy po naming alalayan ng mga kapatiran dito hanggang sa mapatibay po ang iyong gawain at ito po ay magbunga rin po ng maraming kaluluwa na maliligtas, maraming mananampalataya na mapapatibay. And will to God, nananalangin kami, darating po ang panahon, mayroon pa rin pong tatawagin ng mga manggagawa, mga pastor, mga missionary, even out of our new and small church sa lugar na ito ng Yerevan. Panginoon, tanggapin mo po aming sama-samang papuri at pagdakila sa iyong banal na pangalan. Igagawad mo po ang iyong mahalagang bendisyon sa bawat isa sa amin. Panginoon, ang lahat ng ito ay aming hiling at dalangin, kasama po ng kahilingan na patuloy mo pong i-bless ang tahanan ito na minamanage po ng kapatid na Darwin at Sister Masya, kasama po ng mga nakatira dito upang patuloy po namin itong magamit ayon po sa iyong banal na kalooban. Ang lahat pong ito ay aming hiling at dalangin, puno po ng pagtitiwala at pasalamat, alang-alang sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Thank you. Baka may